Tinapangan mo? Oh, very good. Kailangan medyo matapang-tapang. Malaki yung anong yun. Yung mga beetle. Oh yeah. Isang magandang buhay mga farmer. Magpapakain tayo ng tilaps na naman. Ay, ang dami talaga nating inaabangan dito sa ating hindi ko na matawag na farm eh. Lugar. Wala na pong gaanong animals. Yun na nga, lugar na lang para hindi na wala ng conflict. Ayan, mga isda natin, mga kalapate, mga tanim nating gulay, ayan, papaya. Ayun, syempre yung improvement natin sa kainan at yung mga avocados mga farmer, kagaya nito, gumagandang avocado. Ito has din daw ito, pero hindi nga talaga yan, no? Pero tingnan nyo, may mga bago na. Pinutol ko na yun dito kasi ang gusto ko magkaroon ng open canopy. So yung mga yan puputulin din natin, kagaya ito yung mga yan, tinatanggal na po yan at i-guide natin siyang ganun. Actually ito pwede nating itali ito. Habang i-guide natin yan, tatalian natin to babang ganon. Ayan o. Ganyan po yung ano natin. Ganon din ang gagawin doon. Kaya napakain muna tayo. Gahabol na naman tayo ng oras. Puti na ako pag vlog na ako sa palengke. Si Kongkong na, sabi ko Kong, spray mo na muna yung Magnum yung ating mga niyog kasi kailangan after bagyo. So makapag ayun na naman yung ating choy oh. Tigas ng katawan nito mga kapatid. Hindi ko, sabi ko, Papayam, ganyan ba katawan mo noon? Ang bata ka pa ako, matigas ba ang katawan? Kasi grabe ito mga farmer, iba-ibang katawan nito kay Rowan. Oh, parang ano niya na lang sa kanya yung balance bike. Talaga nga. Oh, ayan na. Magkikialam na naman to. Oh, mabigat yan. Oh. Ay, aangat kita. Batang ito. Doon ka na muna. Wala nang fish, oh, tingnan mo, walang fish. Oh. Doon. Oh. Kasi matawan nito. Doon. Reklamo ng mga nurse natin na hospital siya. Ang lakas po naman ng batang ito, sabi niya. Hindi daw mapigil-pigilan. Yan. Baba, fish. Oh, fish nga. Oh. Swimming. Nag-swimming yung fish. Dami na namang duckweed, kumapal na naman. Hi, fish. Hi. Hi, fish. Wala pang gana. Balik na kayo doon, balik na kayo. Don't go. Kain tayo. Sabi ko isingit sana ang mga pag-grass cut dito. Ayan o, yung mga nasa gitna na damo na yan. Mga grass cutter sana. Hindi ko lang alam kung kaya pa nila. Pupunta na ng lechonan yan. Alam mo, nakapunta yan ng lechonan, hubot-hubad. Tinakasan si Papayam, naka-balance bike. Lupit itong batang ito. Yan, pumunta na doon. Oh. Dito. Yan na yung mga ayungin. Oh, ginawa nating kalapate ah. Ayan na oh, dami oh. Oh. Sumasalubong na talaga oh. Yun oh. Tilapia, lumalapit na rin po. Tingnan niyo. Ayungin ako kami yan, lumalapit. Ay! Wag! Ay!
Ay! Inbit. Hindi na nga. Si Papa nga magpapakain. Dito ka lang. Dito ka lang. Huwag kang masyadong ano. Manood ka lang. Manood. Galit sa koko. Manood ka lang. Yan na yung fish. O, dami. Kita niyo mga maliliit na gumaganon ganon. Parang mga bubbles. Puro ayungin po yan. Bubbles. Makain. Na-train na sila. Yan na. Oh, bubbles. Mami. Yan ka lang ha. O yan na si Lolo oh. Dami ayungin Papa yan mga kapal oh. Go, fish. Nay. Ayun na rin mo. Dito sa, punta pa sa dito. Kapal no, ayungin. Ayun oh, ang dami. Yan oh. Dami. Hindi mo nakikita? Yan. Maganda yung ginawa natin na meron talagang maliit na floating pellet para at least yung mga ayungin po dire-diretso nilang makain yung mga ano, maliliit na pellet. Tapos tamang-tama meron pa tayong mga maliliit din na red tilapia. Ayan, puro ayungin yan. Kita niyo yung mga parang ayan. Puro ayungin, dami. Hindi makita ni Papa yan, malabo na mata. Hindi ko ang kapal po sa ilalim, hindi ko makita. Nakita nyo naman siguro yun, underwater, di ba? Yan, ating mga tilapia. Marami ang nagko-comment, ang ganda daw panoorin. Talagang nakaka-relax. Kahapon yung mga bisita namin, nagpakain kami. Sabi niya, wow, ang dami. Kasi lumabas po yung mga malalaki na tuwang-tuwa sila. Sabi niya, lalaki na pala. Sabi ko, 3 months and a half. Ayan ang ating red tilapia. Kaya lang yung ayungin po ay waiting pa rin tayo sa sizes nila. Talagang medyo maliit pa. Pero yung sinasabi nung naghatid dito ng ayungin ng mga ano, yung ayungin niya daw parang yun yung inaalagaan ng mga Taiwanese na lumalaki, pero hanggang ngayon hindi naman lumaki eh. Hintay pa tayo next year February, meron pa tayong 4 na buwan uli. So sana ka maka 2.5 finger, okay na tayo sa Feb. Sana. Hindi pa po natin alam ano tong kalapating ito. Hindi man nagparonda si Kong kay Rambo yan. Kay Rambo. Ayan, kay Rambo. Yung dito po sa ano natin sa vermiculture natin na pinaplano, wag po kayong mag-alala. Hindi actually yun ang pinakamagandang sabihin natin na pwedeng ilagay po dito, kasi unang-una hindi na tayo makakapag, sabi ko nga yung mga manok po may amoy talaga kahit sabihin mo ng ano, kaya tinanggal ko na din. Pero yung mga bibi tinanggal ko na din kasi talagang hindi po talaga uubra. So yung kalapati malayo naman, I mean wala naman po silang nai-contribute na anuman na ikaano natin sa kainan. Pero yung mga bulate, mga farmer, hindi din po yun ano, kasi may takip yun, walang amoy, walang ingay, walang langaw, wala po kayong ano. Yun nga lang, siyempre iniisip nung iba po bulate, which is hindi ko naman sa mga taong alam niya na medyo takot nga naman sa ano. Pero kung dito ko po ilalagay, I mean, 'di ba, nandoon naman yung kainan, naandito, wala pong amoy yun, walang ano, hindi naman ano, 'di ba, hindi naman kayo kakain na nakikita niya yung bulate. At yung bulate po anywhere meron. Kahit maghukay ka po diyan sa mga gilid nung kainan natin, merong bulate. 'Di ba? So sabi ko nga kay Bebe, alam ko ayaw mo.
Pero isipin mo kako, para sa atin din yan. Kasi naghahanap ako ng pwedeng i-business na naandito na din sa farm. Na hindi gaanong pagod, may market, 'di ba? Oh, I mean, naandun din naman siya nung kinausap namin yung kinuhanan namin ng vermicast. Sabi niya, ang ganda nito, ma'am. Alam mong sabi nung magdadagdag pa nga kami ng wala lang talaga kaming lugar. Sabi niya, isipin mo, ang tawag ng mga kumukuha sa iba-ibang lugar, minsan 200 bags meron kayo, 150, 100, wala po. Ako yung 15 sacks ko pong in order, isang buwan ang hinintay ko. So sabi ko, tingnan mo bebe, ang ganda ng pagkakataon na yan, sabi ko kung pero ito hindi niya pa nga alam na ito yung pinaplano ko. Ang inaano niya doon daw, ayaw niya dito, gusto niya sa hindi, akong iniisip ko business. For libangan, marami po tayong mapaglalagyan, pero ako kasi business na ang iniisip ko. Kaya naghahanap na ako ng pwedeng malaking area na ito talaga ang pinaka best, sabi ko, na pwedeng paglagyan, kasi wala na rin naman tayo unless may ibang lupa na di ba? So ewan ko kung papayag, pero ako kasi talaga sabi ko, para din naman sa atin, kasi kung lechon lang din po ang aasahan at kung ganyan din lang, ay mahihirapan tayo. Mahihirapan, wala tayong maiipon, wala po talagang maiipon. So kasi syempre may mga tao okay lang sana kung lechon lang, 'di ba, na wala kang taong inaalala. Meron kang mga taong inaalala na hindi mo naman pwedeng kuhanin lang sa kainan lang, na 2 days lang sila magtatrabaho. Yun yung pinapaliwanag ko sa kanya. Hindi po pwede, kailangan mo yakapin sila, mabigyan mo ng 4 o 3 araw sa weekdays. Saan tayo kukuha doon, 'di ba? So yun lang po ang iniisip ko. Huwag po kayong mag-alala, walang amoy, walang you will never know. Kung hindi nyo lang alam, walang makakaalam. Yun lang po yun. Dahil alam nyo, meron dyan, di ba? Pero kung sabihin nyo na pupunta yung ibang tao, hindi malalaman, mga farmer, maniwala kayo. Kung hindi ko ipapakita, hindi nyo makikita. Yun lang naman po. At sa amoy, wala po kayong maaamoy. I guarantee 100% wala po kayong ang baho naman, wala po. So ayun lang, at ayan, dami na natin, naglabasan na sila. Pero doon meron na rin po tayong linagay. Ito pa yung pagkain nila, nakatiwangwang lang, alas 9. Alam nyo, ang busy ko ngayon. Ayun na si Kongkong. Kong, tagal-tagalan mo sa pinakatuktok, no? Hayaan mong dumaloy doon sa pinakagitna. Sana wala na, pero nadistroso, no? Ang daming kinain, Buisit na mga yan. Ano yan? Yung beetle na yan, mga farmer talagang. Tinapangan mo? Oh, very good. Kailangan medyo matapang-tapang. Malaki yung yun. Yung mga beetle. So ayan po mga farmer, ang ating baka mahulog ito dito. Okay na to. Doon tayo sa kabila. Kasi syempre ako iniisip ko po mga farmer, yung kikita. 'Di ba? Hindi lang tayo naglalagay na para lang may content sa, 'di ba? Ang hinahabol kasi ngayon any products you have, kahit ano pong hobby meron ka, kahit anong binibenta mo na let's say yan, mga red tilapia, kung ano man pong, let's say kung nasa livestock ka, kung mabilis na lang pong i-market ngayon dahil nasa Facebook na. So hindi na po kagaya ng dati na talagang kailangan mo pang hanapin. Ngayon dahil nasa Facebook, sila na po ang pupunta sa iyo. Kaya maganda ngayon ang opportunity. Actually nawawala na nga yung mga middleman dahil kapag direct na po yung buyer doon sa mismong mga mismong nag-aalaga o merong produkto. Uwi. Ha? Wala daw siya sama uwi. Uwi ka na. Talaga astig yung anak ko. Ibang klase. Kaya nagmana ito. Hindi naman ako, uy, ang laki ng ulang.
Finally, nagpakita din ang ulang. Pakitang ulang. Ulang. Lalaki. Yan po ang lalaking ulang. Ay lalaki. Yung katabi niya kanina na umalis, na natakot, babae po yun. So ayun, at least po no, nakita niyo. Ang bilis din naman lumaki kasi diniliver yun dito. Wala pang mga ganyan na mahabang ano, liliit pa lang, di ba nila? Ganyan siguro. Mabilis din naman pong lumaki. Siguro dahil may mga feeds din sila nakakain, mga nahuhulog. So ayun, mahilig din sila sa mga tubig. Laki na ng ulang. Ganun na oh. Ayan, balikan natin. Na-distract ako kanina pa sana ako. Bigla ko napanood yung live ni Saldi ko. Ay eto na. Kakagulo na Pilipinas. Ay nako. Uy, di pa nakatayo ito. Sorry naman brother. Ako ayusin kita. Naku po, maaarawan na sila nga pala. Patay. Init na. Yan si Kongkong nag-ano po ngayon. Ano, okay na pala. Sabi ko kasi mag-grass-cut man lang sana. Kasi ano pa ba yung pagkain ng aking isda? Kasi papasok yung mga panauhing pangdangal natin Sabado Linggo, mga ka-farmer. Marami na namang kakain. Salamat po unang-una syempre at sa patuloy na pagtangkilik. Ayan, maraming salamat sa tunay na kahulugan ng salita. Yun. So pakain muna tayo tanghali. Ubusin na lang natin siguro ito. Yan na sila, salubong na naman ating mga ayungs. Hindi na makita. Ayun oh. Dami oh. Mga ayungin oh. Lip. Ay, sana ay mayroon namang lumaking ayungin. Grabe, nagulat ako sa ulang, yung lalaking ulang ano, laki. Malaki na. Nakita mo naman yung ano niya, laki na no? Yung parang sipit niya kasi yun po ang lalaki. Pag walang sipit, babae yun. Ayan na oh, lalabasan na. Hindi ko alam kung mamaya magpapakain pa tayo. Maaga pa, 1:20. Ayan po araw, medyo sumisikat ng kalahati. Nakakapasok sa ulap. Walsin pa ni Kongkong yan. Medyo ano, mayroon pang di pa natapos yung ano niya. Guwapo pala oh. Naka shades talaga ha.
Oh, tingnan mo nga naman oh. Ayan. Okay na. Ayos na yan, Kong. Gwapo mo ah. Para kang si si Leong. Alam niyo ba si Leong? Sa mga malupit na action movie. Ano ba pangalan nito? Si Italian eh. The Professional. Ayun. Ang babae nun si kalimutan ko na talaga. Ana nga ba? Yung bata doon si sa Star Wars. O matamaan ka. Matatamaan ka niyan. Tumatalsik yan. Bilis na. Init pa anak. Matulog ka muna kaya. Papa nga gustong matulog kaya lang. Kailangan kumayod. Ay, ito na muna. Uwi ka na muna doon sa bahay. Pupunta ako doon sa lechonan. Ayan o. Ito yung mga lilinisin natin mga farmer. Si Rizal at si Jomar, ayan, busy na sa kusina. Lechon sauce. Malakas po kami sa lechon sauce. Kaya syempre yung sa kainan kasi talagang gamit na gamit din po di ba? Oh, sabi ko nga, bebe, lakas naman natin. Paano hindi lalakaya sa yung Sabado Linggo? Lakaw nga pala, sabi ko, yung mga take out, yung di ba? Lahat yan may sarsa nagustuhan pa nila. Ang hirap po ngayon, kami po ay naninimbang. Pasensya na po sa mga sa lechon sauce namin kasi that proves that you cannot please everybody. Alam niyo yun. Kasi meron pong magko-comment, ka-farmer, ang sarap ng sauce mo, may mga buo-buo pa talagang atay. Purong atay talaga, may mga buo-buo pa. Ang sarap. Meron naman magko-comment, ka-farmer, ba't may mga buo-buo? Ayoko ng buo-buo. So ang hirap po na timbangin. Pero sabi ko nga kay Jomar, na lang, i-blender na lang ng maigi. Kasi nandun pa rin naman yung pagka pure niya na atay, di ba? Solid talagang atay po talaga yung ating liver sauce na ginagawa. Kahit sabihin mong durog yun, wala naman magrereklamo na ba't durog na durog, di ba? So yun ang inaano ko, ang instruction sa kanila. So pwede na pala tayo magtapon ng dito maglagay pala, hindi pala magtapon, maglagay ng vermicast sa mga papaya natin. Okay na to ay mabigat din mga farmer solid din ito ayos. Pwede nang pitasin to, pwede nang pitasin yan. Aking anak ay matulog. Ayan, pwede tayo maglagay ng vermicast yan sa kalat, mga 3 sako. Daming wawalisin. Daming wawalisan. Ayan, ang laki ng wawalisan, ang daming wawalisin. Pero sina Rambo naman po nag-ano yan, makawalis-walis na yan dyan habang naglilitsyon. Kain tayo uli. Ay, ayan na. Mukhang uulan na naman mga ka-farmer. At yan na yung ating mukhang wala na naman akong ubos na yung malalaki. So meron pa tayong 3 sako. At yung mga maliliit, bibili din ako nito sa susunod, mga kahit 2 sako para sa mga ayungin.
para naman maisubo nila ng maayos yung feeds mga farmer. Tuwang-tuwa pa naman ako dahil sinasalubong nila ako. Ayan, kung ayun po, nagwawalis na at maging maayos naman. Mukhang marami ang reservation namin Sunday ba o Saturday. May sinasabi si Bebing kakain ng magdadine in ng buong lechon dito nila ay dadine, kakain sila. Tapos mayroon pa sinasabi na may 3 kilo sa ganito, may ganito, may ganyan. So hopefully ay sana swertihin na naman, di ba? So ganoon naman lagi ang ating hiling. Ayan, ngayon naman po meron tayong 4, so medyo okay na. Sabi ko nga padalawa-dalawa lang o 3 kada araw, 3 na lang average. So weekdays pa-order tayo ng sabihin mo ng weekends naman sabihin mo ng 15 to 20, 'di ba? So Sabado Linggo na 'yon pinagsama, pwede na 'yon. Maka 20 okay na. Tapos may counting racket. Kung maituloy ko lang yung pinaplano ko dito, I think okay na. Okay. Antay natin dumami yung mga malalaki. May nagtatanong na ng red tilapia. Alanganin pa po. Alanganin pa. Antay pa tayo ng konti. So sa mga maswerte yung mga God willing, aabuti ng February, March na mga uuwi, mga balikbayan o mga pupunta sa amin, baka po mag out na tayo by Feb ng red tilapia na sweet and sour. Pag-aralan pa po natin. Syempre gusto ko po masarap, lalo na yung sinigang sa miso. Yung aking masarap yun, yung ginigisa muna ng maigi yung kamatis. Iba po yung sarap ng ginisa yung kamatis, na pulang kamatis, and then mustasa at sinigang sa miso. Masarap ang sabaw. Nako po, sasabihin ko sa inyo, masarap. Yung ginagawa ko sa mga snapper na nabibili ko sa Masindok, ganong luto ang i-introduce ko. So antay-antay lang po tayo at pipilitin natin yan. Ganon din yung sweet and sour. Gusto ko kasi yung sweet and sour, yung mahaba, yung medyo oblong yung plato mo, and then nakalatag dun yung malaking isda. So approximately 800 grams pwede na po yun. Sakto na yung laki nun. Kaya yun ang pinipilit nating abutin, 800 grams. Maliit pa po itong isda natin na to. Antay-antay lang tayo. Marami pong salamat pala kay Ate Gigi De Lazo. May order po siyang lechon. Thank you so much, ate. Maraming salamat. So hanggang ngayon andyan pa rin po kayo. Thank you so much po. Sana makapasyal din po kayo. Yan, may order siya. Pinapa-deliver niya din lang. Alam ko nasa ibang bansa siya. So yung mga nasa ibang bansa dyan, ganon din po ang ginagawa natin. Pag may mga order kayo, surprise sa inyong pamilya, birthday ng mother ninyo especially, dahil ang nanay po ay nag-iisa lang, surpresahin nyo ng lechon. Ay naku, matutuwa yun. So ayun, shout out din kay Jigoy Bornok. Brother, kumusta na? Naalala kita kasi alam ko may order ka din pero baka hindi pa ngayon. So ingat ka dyan, brother. Si Jigoy Bornok ang isa sa mga nagbigay din sa akin ng dart pin yan. Ako, ganda. So ingat ka dyan at hope to see you. Syempre kay pala, Ka-Farmer Man Lee. Nasaan na kaya si Ka-Farmer Man? Nasa Bicol ata. Pero sabi niya bibisita daw siya. Baka naandito na o nasa Texas pa, hindi ko pa alam. Nanonood naman palagi yan. So ingat ka dyan, brother. Si Big Ben naman, ayan, ingat din syempre, Big Ben. Yan, ang laki na ayun choy. Pero malaki na, in a sense na malaki na, pero maliit pa mga farmer. Na kung pangluto lang, maliit pa po siya. Pero kung malaki na rin naman. Diba? Makakapal na naman yung duckweed natin. Yan naman ang maganda, at least may pagkain. Pero ako naman ay natutoksong magpakain dahil gusto ko pong makitang lumalaki ang aking mga tilapia. Yan, meron na naman akong bitbit. Ayan doon sa kabila. Bago natin tapusin ang vlog, teka, nasaan ba yung aking mga bitbit? At ako'y
ano na ng konting mga antay-langaw natin doon taas. Yan. Kongkong ay napalaban ngayong araw. Yan. Pero okay naman yung mga ganyan trabaho sa kanya. Yan naman ang mga favorite niya. Yan. Liswa ganyan. Professional. Grabe. Ano kaya ang ginawa nito sa pasalubong ko sa kanilang bangos? Inibiro ko siya kahapon. Di ka kumakain, di ba? Ayaw mo ng matinik. Anong ginawa mo sa bangos kagabi? Linuto mo na? Fertila, ha? Fertilizer na kaninang umaga. Ay. Dito ayaw mo ng paksiw. Gusto mo dito karne, no? Ay, sino yun? Si Mario? Deliver si Mario. Ay, ito pala, kailangan na natin maitanim yan. Sinabi ko, tinanim ko na yung isa dyan kuya eh. Kaya nga, tapos nilagay mo naman dito, hinangin ng hinangin. Huwag lagay, baka hanapin mo eh. Hindi, anak ng tipaklong ka. Yun, di ba dinala ko doon? Oo. Tanim mo. Sana dinala mo na dun, oh. Kawawa, oh. Hindi na. Wala bang pesto ko eh. Dalawa na yung nalagay ko doon eh. Pinalagay mo. Doon sa may papaya doon, pwede na yun. Kasi yung papaya naman, hindi naman permanente, mamamatay naman siya eh, di ba? Ito na ilalagay. Oo, doon na sa may kabilang ano. Yan na yung mga maliliit, oh. Yan na po yung mga bago natin. Mga maliliit na yan. So kaya na nila yung ano. So ganyan lang po ang buhay natin. Kapakain. Tilapia. Mamimingwit na tayo soon para makapag-sampling. Hindi ko lang naasikaso pero gusto ko na rin pong mamingwit, mga farmer. Believe me. Ikot na sila. Romoronda. Ayun.